Hindi ka uunlad kung aasa ka lang sa sahod mo. Mas gugustuhin ko naman na umalis sa hukbong sandatahan kaysa maging sunod-sunuran sa kasamaan mo. Wala ka talagang kadala-dala at bumalik ka pa sa lugar na ito kung saan ito na ang magiging libingan mo. Wala kang kwentang albularyo. Mahina ka. Kahit kailan, hindi mo ko matatalo. Bago tayo magtuloy sa kwento natin mga kabaryo, hingin ko lang inyong konting oras. Pakipindot ang subscribe bilang suporta sa ating channel. Yun lang naman. Salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay na nangyari sa taong 1981, lugar ng Liloy, Zamboanga del Norte. Magandang araw sa iyo, kabaryo, at sa lahat ng nakikinig dito sa channel mo. Nais ko lamang ibahagi ang aking karanasan noong nasa Zamboanga pa lamang ako. Itago nyo na lang ako sa pangalang Enteng. Dati akong sundalo, kabaryo. Isang sundalo na dapat nagsisilbi sa ating bansa. Pero taliwas ang nangyari sa amin ng iilang kasama ko sa serbisyo. Itinalaga ng aming commander para sa misyon na gabayan ang sasakyan ng isang negosyante upang maging ligtas ito sa mga rebelde. Sa una pa lang ay nagtataka na ako dahil hindi naman sinabi sa amin kung ano ang mga kargamentong nakapaloob sa dalawang malalaking sasakyan. Wala kaming ibang gagawin kundi samahan at humarap kami sa bawat checkpoint na aming madadaanan. Bilang sundalo, sumunod naman kami sa utos. Makailang ulit pa kaming inutusan sa tuwing may kargamento ang negosyante. 2 beses sa loob ng isang buwan. Hanggang sa napagtanto ko na hindi pala namin pinoprotektahan sa mga rebelde ang kargamento kundi sa kapwa namin alagad ng batas. Naroon ang presensya namin upang hindi sasabit sa checkpoint ang naturang kargamento. Ang ilan sa mga kasama ko ay naging bulag, pipi at bingi na lamang dahil ayaw nilang mawalan ng trabaho. 3 lamang kami na ayaw na sa aming ginagawa. Kaya naman naglakas loob ako na kausapin ang aming commander. Sir, mukhang hindi na ho tama ang pinapagawa niyo sa amin. Ginagamit niyo ang kapangyarihan ng kasundaluhan upang mapalusot ang kargamento. Akala ko ba proteksyon kami laban sa mga rebelde? Ano to, Enteng? May nakukuha naman kayong salapi sa bawat transaksyon ah. Yun na nga po yun, sir eh. Sinusuhulan niyo kami sa bagay na labag sa batas. Nakukulangan ka na ba sa mga ibinibigay ko, Enteng? Magkano ba ang gusto mong dagdag? Hindi naman dagdag ang kailangan ko, sir. Ayaw ko na sa ganong trabaho. Baka naman nakakalimutan mong commander mo ko, Enteng. Yan ang utos ko sa'yo. Pasensya ka na talaga, sir. Pero hindi na kinakaya ng sikmura ko. Ano bang ipinagpupuputok ng butsi mo, Enteng? Anong gusto mo, ipadestino kita sa bundok? Mas gusto ko pa doon, sir. Doon nagagamit ko ang pagiging sundalo ko. Kaya hindi ka umuunlad. Dahil mas pinaiiral mo ang prinsipyo mo. Bakit makakabili ka ba ng bigas gamit ang prinsipyo mo? Kung ganun pala ang pananaw mo, sir, ano pa ba ang ginagawa ko sa institusyon na ito? Sa araw na iyon, kabaryo, ay nagretiro na ako sa pagiging sundalo. Sa paglabas ko ng opisina, ay nilapitan ako ng 2 kasama ko. Sana tiniis ko na lang daw dahil baka pagdiskitahan pa daw ako ng commander. Gayunpaman, nag-aal sa balutan na ako at umuwi na ako sa amin. Pumabor naman ang mga magulang ko sa akin.
Pinalaki kasi nila ako na laging kumampi sa tama at maging mabuting tao para sa lahat. Ang aming ikinabubuhay noon pa man ay ang pangingisda. Gawa nga nang wala na akong trabaho, ay bumalik muna ako sa paglalaot. Mabuti na rin yun dahil may katandaan na kasi ang aking ama. 2 lang kaming magkapatid. Ang bunso namin ay babae, pero nasa ibang lugar na ito dahil nagkaroon na ng ibang pamilya. Sa unang pagbabalik ko sa pangingisda ay hindi maiwasan na may mangungutya sa aking kalagayan. Ay nako, tignan nyo nga naman yan si Enteng. Balik na naman sa pangingisda. Paano ba naman kasi ang yabang eh? Noon kasi nung makasta kala mo kung sino. Palibasa na kayong uniforme. Ngayon, lambat na ang uniforme niya. Sina Gardo at Lucas, noon pa man ay mainit na ang dugo sa akin. Mangingisda rin sila, kababata ko. Mainit sila sa akin dahil hindi ko hinahayaan ang mga kabulastugan nila noon. Tulad na lang ng paggamit ng dinamita at gugulangan ang mga mamimili ng isda. Sa sandaling yon, kabaryo, ay hinayaan ko na lang sila. Wala naman akong mahihita kung papatulan ko pa ang mga taong walang magawa. Samantala, habang nasa laot na ako, parang nanumbalik ang mga panahon kung saan unang beses akong natuto ng pangingisda. Nakakamiss din pala ang gawaing nakasanayan mo na, pero naiwanan mo ito ng maraming taon. Kaya naman wala pa akong asawa sa panahong iyon dahil na rin sa aking trabaho. May kasintahan ako noon. Gawa nga ng wala at madalas malayo ko sa kanya. Pinagpalit ako sa iba, kabaryo. Sa aking pagbabalik bilang mangingisda ay tila swinerte ako dahil marami ang aking nahuli. Napuno ko noon ang 2 banyerang dala ko. Pero kahit wala na ako sa serbisyo, ay nasa puso at isip ko pa rin ang pagiging isang sundalo. Upang magkaroon ako ng otoridad para sa kaayusan sa aming lugar, ay pumasok ako bilang tanod. Dahil sa dating sundalo, ay ginawa akong pinuno ng mga tanod sa aming barangay. Dito ko ipinatupad ang mga alintunin para sa kapayapaan at kaayusan sa amin. Ngunit may iilang hindi sang-ayon sa ipinatupad kong curfew. Batay sa ordinansang ipinasa ko at sinang-ayunan naman ito ng kapitan, ay nililimitahan ang paglabas ng mga tao hanggang 10:00 ng gabi. Reklamo ng iilan na parang bumalik sa martial law ang kanilang lugar kahit kakatapos lang nito sa taong yon. Sa pagsapit ng takdang oras ay may nakatalagang mga tanod upang salitan sila hanggang 5:00 ng madaling araw sa pagroronda sa buong barangay. Kahit ako ang pinuno ay may nakatakdang araw na rumuronda din ako. Hanggang isang gabi, may nasipat kaming mga akyat bahay. Nasa 3 katao yun. Nakaabang ang isa sa labas habang ang 2 ang umakyat. Kitang-kita ko ang maingat na pag-akyat ng 2. Agad namin silang sinita at nagsipulasan. Hinabol namin hanggang sa nahuli namin ang isa sa kanila. Si Gardo pala ang aming nahuli. Ano to, Gardo? Akyat bahay ka na rin? Kahit kailan talaga, isa kang tinik sa buhay ko, Enteng. May araw ka rin sa akin. Dahil sa hindi naman nakapagnakaw ay ikinulong namin sa barangay ng magdamag si Gardo. At ang mga kasamahan na ikinanta rin naman niya agad. Pero mukhang hindi pa rin nagtatanda si Gardo base sa galit niyang muka kahit pinakawalan na namin. Sana naman, Gardo,
Magtanda ka na. Pasalamat ka. Hindi kay dinemanda ng may-ari ng bahay. Hindi lahat ng panahon ay kampi sa'yo, Enteng. Tandaan mo yan. Ano ba, Gardo? Lagi na lang tayong ganito simula pa noong mga bata pa tayo. Magtino ka na. Pakiusap ko. Isang umaga, may 2 tao ang bumisita sa bahay. Nagpakilala itong mga sundalo. Tinawag naman ako ng aking ama habang may ginagawa ko sa likod bahay. Sa aming pag-uusap, nalaman ko na ipinatawag pala ako ng general at pinababalik sa serbisyo. Hindi naman sa pagyayabang, kabaryo. Malinis ang record ko bilang sundalo. Kung ano man ang desisyon mo, anak, siguraduhin mo lang na buo ang loob mo sa pagbabalik serbisyo. Kami naman ng nanay mo ay laging nakasuporta lang sa'yo. Alam naman namin na para sa kabutihan ang bawat desisyon mo. Nakadepende yan, tay. Kung ibabalik ako doon sa dati kong commander, hindi na ako papayag. Baka magkabanggaan pa kami. Pakiusap ko lang sa'yo, anak. Hanggat maaari ay umiwas ka sa gulo sa kapwa mo sundalo. Oo, tay. Siya nga pala, tay. Magtinda na lang kayo ng isda kaysa mangisda pa kayo. Alalahanin mo, matanda ka na. Aba, at sinong matanda? Hoy anak, mas malakas pa ako sa'yo. Seryoso ako, tay. May sahod naman ako. Saka magpapadala naman ako sa inyo lagi. Gaya nung dati, di ba? Ay nako, Enteng, anak. Hindi naman ganun kalaki ang gastusin namin ng nanay mo sa pang-araw-araw. Ipunin mo ang sahod mo para sa pag-aasawa mo. Nako, tay. Matagal pa siguro yun, lalo na't babalik na ako sa pagiging sundalo. Naungusan ka na ng kapatid mo. Tignan mo, may 3 apo na kami sa kanya. Sana man lang bago lilipas ang araw namin, ay masilayan namin ang anak mo. Si tatay talaga. Mangyayari yan, tay, kapag itinakda na ng Diyos. Sa pagharap namin ng general, ay sa ibang lugar niya na ako inilagay. Laking pasalamat ko naman dahil malayo na ako sa dati kong commander. Subalit, sadyang mapaglaro ang tadhana. Dahil sa isang misyon na hulihin ang mga iligal na nagbebenta ng mga baril, ay nakita ko ang dating commander. Kasama ang negosyanteng pinagsisilbihan ko noon. Nalaman ko na ang mga kargamento pala ay mga ipinupuslit na mga baril at ibinibenta sa mga rebelde. Kaya pala kahit minsan ay wala kaming rebelde na nakasagupa noon. Nagkaroon ng engkwentro sa pagitan namin ng mga sindikato at sa bandang huli ay nadakip namin ang karamihan. Kasama na itong si Commander Macario. Hayop ka, Enteng. Kung inaakala mo na hindi ako maabsuelto dito, nagkakamali ka. At humanda ka sa akin kapag nakalabas na ako dito. Pasensya na, Commander. Ginawa ko lang naman ang aking trabaho. Nakakalungkot isipin na may mataas na opisyal ng sandatahang lakas ng ating bansa na protektor at kasama mismo sa sindikato. Kaya hindi matapos-tapos ang paglipa ng mga rebelde dahil mismong taga-gobyerno ang protektor ng mga ito. Samantala, sa mga misyong ibinigay sa amin ay lahat ng mga yon ay napagtagumpayan. Habang si Macario ay nakulong at natanggalan ng lisensya sa pagkasundalo. Nalabis namang ikinagalit nito. Lingid sa aking kamalayan, makalipas ang ilang buwan, ay nabalitaan ko na lang na nakatakas pala sa kulungan si Macario. Lingid naman sa aking kaalaman, ay nagbabalak pala na maghiganti si Macario sa akin at sinimulan niya ito sa aking pamilya. Nabalitaan ko na isang gabi nagising na lamang ang aking mga magulang na nasusunog na pala ang bahagi ng aming bahay. Mabuti na lang at napulagad ang apoy sa tulong na rin ng mga ibang kapitbahay. Kahit may mga tanod na rumoronda, ay hindi pa rin naging panatag ang aking loob.
Humingi ako ng bakasyon upang tutukan ang pangyayaring yon. Lubhang natakot ako, kabaryo, para sa kaligtasan ng aking mga magulang. Silang dalawa na lang sa bahay. Pero sa panahong yon ay hindi pa naman alam kung sino ang may gawa ng panununog. Hindi naman mawala sa isip ko na paghinalaan si Gardo, hanggang sa sumagi sa isip ko na pati na rin pala si Macario ay nagbanta sa akin. Ngayon ay nakatutok na ako sa dalawang tao. Ngunit isang araw, nakita ko si Gardo, nakikipagkwentuhan pa sa mga kapitbahay. At isa pa, matagal na ang aming alitan ngunit hindi naman umabot sa naghigantito sa akin kahit kailan. At walang lakas ng loob itong si Gardo na sunugin ang aming bahay bilang sa pagkakakilala ko sa kanya. Wag lang sanang si Macario ang may gawa dahil mabigat na kalaban yon. Dating commander at sindikato. Tiyak, maraming koneksyon at kapit pa rin. Makalipas ang ilang araw ay nagmanman naman ako sa bahay ng negosyanteng kasosyo ni Macario. Wala naman akong nakitang kakaiba. Natigil na rin ang sindikato nito matapos mahuli namin at may pakulong. Ayon naman sa mga kaibigan kong tanod, may namataan daw silang bagong muka sa lugar namin. Base sa paglalarawan nito, ay akma sa puganting si Macario. Babalik ka na ba sa kampo, anak? Mukhang inihahanda mo na yung mga gamit mo. Hindi ako babalik sa kampo, tay, hanggat hindi kayo magiging ligtas. Bakit, Enteng, anak? Alam mo na ba kung sino ang sumunog sa bahay natin? Oo, tay, walang iba kundi ang dati kong commander, si Macario. Tumakas siya sa kulungan at tinotoo niya ang kanyang banta sa akin. Paano yan, anak? Baka sumugod yan dito. Huwag kang mag-alala, tay. Gaya nga ng sinabi ko, hindi ako aalis dito hanggat may banta sa inyong buhay. Ipinaalam ko na din sa aming batalyon na namataan namin si Macario sa aming lugar. Hindi naman sila nagatubili at nagtalaga agad si Commander ng mga personahe upang hanapin at hulihin si Macario, patay man o buhay. Samantala, binigyan naman si tatay ng aso ng kanyang kaibigan. Ang asong yon ay may pangalang Bitoy. Kilala na ng aso si tatay dahil madalas napapagawi sa bahay ng kaibigan ang aking ama. Kaya naman hindi na naging mahirap na dalhin niya yon sa bahay kahit malaki na. Gawa nga ng hindi sanay na itinatali si Bitoy, ay ginawaan iyon ni tatay ng malaking kulungan. Madali ko lang ding napaamo si Bitoy. Hanggang isang gabi, nagising ako dahil sa walang tigil na pagtahol ng alaga naming aso. Paglabas ko ng silid, ay nasa sala na si tatay at sumisilip ito sa may siwang. Hawak na rin ito ang mahaba niyang baril na kung tawagin ay arisaka. Sumenyas naman ako kay tatay na doon ako magmamasid sa may kusina. Bilang sundalo ay sanay na ako sa ganitong eksena, kaya alam na alam ko kung may mga taong nagkukubli sa paligid ng bahay. Napapalibutan naman ng bakod na gawa sa kawayan ang aming bahay, kaya kahit papaano ay hindi basta-basta makakapasok ang sino man. Ngunit pahirapan din dahil lagpas tao ang haba ng mga bakod, kaya hindi ko rin nakikita ang labas. Hanggang sa may naaninag akong mga anino. Kung si Macario man ito, paniguradong hindi ito nag-iisa. At bilang alagad ng batas, kailangan makumpirma ko muna kung may mga masamang balak ba talaga ang umaaligid sa amin. Marahan akong lumabas ng kusina at gumapang hanggang sa bakod. Alam ko na may mga tao pa sa labas dahil hindi pa rin tumigil sa kakatahol itong si Bitoy. Nakasukbit naman sa aking likuran ang mahabang baril at hawak ko naman ang isang maiksing baril.
Naaninag ko na ang mga halaman sa labas na nagsisigalawan. Mukhang kapwa sundalo ko rin ang mga nasa labas. Malamang mga dating sundalo ito na naging galamay na ng dating commander o di kaya ay mga rebelde na ang mga ito. Hanggang sa nasipat ko ang isang lalaki na may hawak na mahabang baril. Sa likod ng bahay ay may maliit na labasan ang bakod. Marahan ko naman itong binuksan at lumabas ako ng pagapang. Nakita ko na ang iilan sa kanila. Tansya ko ay nasa 6 ang bilang ng mga ito. Ngunit hindi ko pa nakita si Macario. Nang masipat ko na, nag-uumpisa na ang dalawa sa pagbaklas ng mga bakod at doon kumilos na ako. Inasinta ko naman si ibabang bahagi ang isa at umalingaw-ngaw ang isang putok ng barel. Umatungal ang lalaki, pahiwatig na natamaan ito. Agad tumakbo ang dalawa habang paika-ika ang isa. May mga kumakaluskos na rin sa kabilang bahay. Sinigawan ko ang dalawa na tumigil ngunit nagpatuloy lamang ang mga ito. Hanggang sa nagkasunod-sunod na ang mga putukan patungo sa aking direksyon. Agad naman akong nagtago sa isang puno. Narinig ko na din ang putok ng baril ni Itay at nagdulot ito ng takot sa akin. Malamang lumabas na ng bahay ang tatay ko at pinilit kong makapunta sa entrada at doon ko nakita si Macario at iba pa na nakikipagpalitan ng putok sa aking ama. Agad kong kinuha ang mahabang baril at niratrat ko sa kanila. Bagsak ang dalawang kasama ni Macario at bali din naman siyang tumakas. Batid ko na nakalayo na ang mga pugante kaya agad ko nang pinuntahan si tatay. Mabuti at sa awa ng Diyos ay walang nangyaring masama sa aking ama. Mabuti naman tay, walang nangyaring masama sa'yo. Sana di ka na lang lumabas. Paano kung natamaan ka pa? Hindi man ako sundalo, pero mas magaling ako sa'yo, anak. Tay naman, wag nga kayong magbiro ng ganyan. Pero anak, sino ba ang mga taong yon? Si Macario yon tay. At mukhang may mga tauhan na. Kaya ngayon mas lalo tayong mag-ingat. Mabuti na lang, nandyan si Bitoy. Isa pa tay, mas mabuting wag na muna kayo lumabas ng bahay. Ako na ang gagawa kung may kailangan man sa labas. Akmang papasok na kami sa bahay, ay nagsidatingan naman ang mga kapitbahay. Subalit hindi lahat ay nakisimpatya sa amin. May iilan na nagsasabing baka daw madamay pa sila sa gulong pinasok ko at hindi daw maganda na may sundalong nananatili sa kanilang lugar. Hindi ko rin sila masisi, kabaryo. Dahil sino ba ang may gustong malagay sa panganib ang buhay ng pamilya? Nagkaroon ng diskusyon ang mga kapitbahay namin. Humingi naman ako dito ng pasensya at nangakong magiging maayos din ang lahat. Pero hindi yun naging sapat dahil nais nila na umalis na ako sa lugar. Magsasalita pa sana si tatay pero pinigilan ko na lang. Baka kung saan pa hahantong ang usapang nag-uumpisa ng uminit. Pinakausapan ko na lang sila na umuwi na at pagpapahinga na kami. Kinabukasan naman ay agad kong iniulat sa kapulisan ang nangyaring engkwentro. Agad din naman silang nagsagawa ng imbestigasyon habang hindi ko na lang pinapunta ang mga kasama kong sundalo sa bahay upang hindi magdulot ng takot sa mga tao. Alam mo naman sa Mindanao, kapag may sundalo, tiyak na may rebelde. Yan ang nakatanim sa utak ng mga tao. Pero nangako naman ang mga kasamahan ko na magbabantay din sila sa aming bahay tuwing gabi. Kahit papaano, ay naging kampante ako sa banta ni Macario. Alam kong nagpapalamig muna ang pugante at eksaktong magtatapos na rin ang aking bakasyon. Tay,
Sa loob ng ilang araw, babalik na ako sa kampo para maging formal ang misyon ko sa lugar natin. Nariyan naman ang mga kasama ko, kaya wag na kayong masyadong mag-alala. Ikaw din anak, mag-iingat ka. Bukas ang bahay natin sa mga kasamaan mo. Mas mabuting dito na lang sila tumuloy. Kung ako lang tay, walang problema. Pero hindi pwede yun. Nasa misyon sila at bawal ang sibilyan na makakasama nila sa iisang bubong. Ilang araw din akong nanatili sa kampo hanggang sa maging opisyal ang aking misyon sa aming lugar. Agad akong dumiretso sa bahay. Ngunit naabutan ko si nanay na may sakit. Ayon sa aking ama, pagkagising niya sa umaga ay inaapoy na ng lagnat si nanay. Pinainom naman niya ito ng gamot. At sabi din ng aking ina, bumubuti na rin daw ang pakiramdam niya. Hindi na rin ako nagtagal dahil kailangan ko nang gawin ang aking tungkulin. Kinabukasan ng umaga ay bumalik akong muli sa bahay. Naabutan ko si tatay na nagliligpit ng gamit. Dadalhin na raw niya si nanay sa ospital dahil sa pabalik-balik na lagnat. Inalalayan namin sila ng kasama kong mga sundalo. Nakiusap na rin ako sa mga kasama ko na kung pwedeng mananatili muna ako sa ospital kahit ilang oras. Gayunpaman, matyaga akong naghintay sa resulta. Nagpasalamat na rin kami ni tatay dahil ayon sa doktor ay wala naman daw malalang sakit si nanay. Marahil masyado lang itong natensyon sa nakaraang pangyayari. Binigyan na rin siya ng iba pang gamot para sa paulit-ulit na lagnat. Sa araw ding yon ay ibinalik na namin sa bahay ang aking ina. Sa kadailanang nais kong malaman ang kalagayan ng aking ina ay bumalik ako sa bahay kinagabihan kasama ang 2 sundalo. Rumonda na rin kami sa paligid bago tumungo sa bahay. Laking gulat ko na lang dahil sobrang nanghihina na ang aking ina. Agad naman akong nagsabi kay tatay na dadalhin na namin sa ospital si nanay ngunit umayaw ang aking ama. Umiiyak na ito at nagpaalam na aalis daw muna siya upang puntahan ang albularyo. Nagtaka naman ako kabaryo kung bakit albularyo ang tatawagin hanggang sa mangyak-ngyak na sinabi sa akin ni tatay na tingnan ko raw ang tiyan ng nanay ko. Sa pagbuklat ko ng damit ay tumambad sa akin ang mga naglalakihang sugat na halos umabot na sa dibdib nito. Enteng anak, binarang ang iyong ina. Ano? Pero sino kayang may gawa nito sa kanya, tay? Kailangan ko nang umalis at pupuntahan ko si Tandang Alfredo. Pinasamahan ko naman si tatay sa 2 sundalong kasama ko habang pilit kong pinapagaan ang loob ng aking ina. Kitang-kita ko sa itsura ng aking ina ang labis na paghihirap. Hindi ko naman malaman ang gagawin dahil wala akong kaalaman sa paggamot ng barang. Kung totoo man ito, maya-maya pa ay humihingi ng tubig si nanay. Agad ko naman siyang binigyan. Marahan ko siyang binangon upang makainom. Sa pagbalik niya sa higaan ay biglang ngumiwi sa sobrang sakit si nanay. Pansin ko rin na lumulobo ang tiyan nito. Sanay ako sa pakikipagbakbakan kabaryo ngunit sa sandaling yon ay hindi ko alam kung ano ang gagawin. Isa pa naman akong sundalo na magliligtas ng buhay pero sa pagkakataong iyon ay matinding takot ang aking nadama. Nahihirapan na ang aking ina at lumiliyad na ito sa sobrang sakit. Tumawag na ako ng saklolo sa mga kapitbahay. Agad naman silang tumugon ngunit kahit sila ay hindi alam ang gagawin sa kalagayan ng aking ina. Karamihan din sa kanila ay nagsabing binarang si nanay. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ng aking ina. Iyon lang ang tanging alam ko na magagawa para sa kanya. Kumapit ka, nay. Paparating na si tatay at ang albularyo. Huwag kang bibigay, nay. Hindi man nagsasalita ang aking ina,
Alam kong pilit niyang nilalabanan ang sakit. Kung pwede lang sana na angkinin ko na lang ang sakit ni nanay ay gagawin ko. Ilang minuto pa ay wala pa rin si Tatay Cabario. Hindi ko na napigilan ang pagbuhos ng aking luha nang makita kong palala na ng palala ang kalagayan ng aking ina. Habang ang mga kapitbahay ay walang tigil sa pagdadasal. Umabot na sa punto na hirap nang huminga ang aking ina hanggang sa umugot ito ng napakalalim na paghihinga. Tumirik ang mga mata at nalagutan ng buhay ang kawawa kong ina. Nag-iiyakan na rin ang mga kapitbahay habang ako naman ay tila ba gumuguho na ang mundo. Sa piling ko mismo ay nawala ng buhay ang aking ina. Bumitiw na rin siya sa maigpit na hawak sa aking kamay, Cabario. Niyakap ko si nanay at patuloy akong umiyak. Ilang sandali pa ay dumating na itong si tatay. Sumisigaw sa iyak ang aking ama habang pilit na ginigising ang aking ina. Nang tingnan ko ang albularyo ay umiling na lamang ito. Pinilit ko pa siya na iligtas ang aking ina ngunit wala na din daw siyang magagawa. Huli na ang lahat. Lumabas ako ng bahay at pinagsusuntok ang mga puno sa paligid. Hindi na rin mabilang na buhay ang nailigtas ko. Pero sa sarili kong ina ay wala man lang akong nagawa. Napakabait ng aking ina, Cabario. At kahit minsan ay wala itong nakaaway o nakaalitan man lang. Kaya naman sino naman ang gagawa sa kanya ng ganito? Matapos ang ilang minuto ay nakita ko si tatay na kausap si Tandang Alfredo. Lumapit naman ako at nakinig sa kanilang usapan. Isang malakas na mambabarang ang may gawa nito kay Lourdes. Sa loob lang ng 3 araw ay napaslang na nito ang biktima. Mukhang matindi ang galit sa may gawa nito. Kung walang nakaalitan ng iyong asawa, baka isa sa inyong dalawa ang meron. Si Macario, siya lang naman ang may galit sa akin. Nung una sinunog niya ang bahay namin. Sa pangalawa ay sumugod siya dito pero lahat yon ay nabigo. Kaya pinabarang niya na lang ang aking ina bilang ganti sa akin. Baka isusunod niya si Tatay Tandang Alfredo. Huwag ka nang mag-alala, Iho Enteng. Binigyan ko na ng proteksyon si Artemio at dapat ikaw din. Papatayin ko ang sino mang may gawa nito sa aking ina. Walang kinalaman pero dinamay pa nila. Wala akong pakialam kung gaano pa kalakas ang mambabarang na yan. Uubusin ko ang mga bala ko sa kanya. Huminahon ka, Enteng. Hindi ako tutol sa nais mo. Pero pagplanuhan mo ito ng maigi. Isang habay ang ibinigay sa akin ng matandang albularyo. Dinasalan din niya ako ngunit hindi daw ako magpakampante dahil maaring makagawa agad ng ibang paraan ang mambabarang. Sa mga sandaling yon ay wala na akong ibang hangad kundi ang mabigyan ng hustisya ang aking ina. Sa mismong gabing yon ay nagpaalam ako kay tatay upang gawin ang tungkulin pero ang totoo ay hindi ko kayang makita ang kalagayan ng aking ina. Nangako naman, Cabario, ang mga kapitbahay na tutulong sila upang mailagay sa ayos ang bangkay. Napakabigat sa damdamin pero kailangan kong tugisin si Macario. Nang makasalubong ko naman itong si Gardo. Enteng, totoo bang nabalitaan ko? Alam kong hindi tayo maayos sa isa't isa pero nakikiramay ako. Maraming salamat, Gardo. Sige, uusad na kami. Sige, Enteng. Mag-iingat kayo, mga sir. Parang nakakagaan din pala ng loob na ang taong nakaalitan mo ay makikiramay pa sa'yo. Hindi man naging maganda ang turingan namin ni Gardo sa isa't isa, ay kahit papaano, may pinagsamahan pa rin kami bilang magkababata at magkapitbahay. Kinabukasan bago magtakip silim ay bumalik ako sa bahay. Nasa ayos na ang labi ng aking ina pero
Napakasakit makitang nasa loob siya ng kabaong. Kung namatay sa sakit ay maiintindihan ko pa. Pero sa barang, talagang kahit kailan ay hindi ko yon iintindihin. Mas lalong lumalim ang galit ko kay Macario. Gabi-gabi kaming nagbabantay sa lamay. Nakakatuwa naman ang mga kasamahan ko dahil sa buong suporta na ipinapakita nila sa akin kahit posibleng mapahamak din sila sa mambabarang. Nakaposte sila sa palibot ng bahay, handang dumipensa sa kahit anong pag-atake. Humingi na rin ng paumanhin ang mga kapitbahay na kumontra sa akin noon at nais akong umalis sa lugar. Dumating na rin ang kapatid ko at pamilya niya. Humagulgol siya ng gusto at niyakap ng mahigpit si tatay. Nang may masmasan, ay nagkasundo kami na pagkatapos ng libing ay doon natitira ang aming ama sa kanila. Mas maigi na mailayo ko siya sa banta kay Macario. Makalipas naman ang ilang araw ay nalagay na sa huling himlayan ang aking ina. Kahit isa rin akong sundalo na sanay sa hirap ng sitwasyon, iba pa rin pala kapag ang emosyon na ang tinatamaan. Lumuhod ako sa puntod ng aking ina at itinarak ang dulo ng baril sa lupa. Pinapangako ko sa iyo, Nay, magbabayad ang may gawa sa iyo nito, kahit kapalit pa ang buhay ko. Hanggang sa dumating ang araw na nahuli namin si Macario. Sa tulong na rin ng mga tao, ay itinuro nila kung saan nila nakita si Macario. Nasa kabilang bayan lang pala ito nagtatago. Nasa isang bahay sila na tagong-tago dahil nasa pusod na yata ito ng kagubatan. Tama nga ang hinala ko, kabaryo. Mga rebelde na ang kanyang kasama. Pero hindi ko nasipat ang posibleng mambabarang. Nang sumapit ang gabi, ay pinalibutan na namin ang bahay. Nasa 10 ang bilang namin. Mas lamang kami kesa sa kalaban. Umatake kami gamit ang mga punyal. Mahigpit kong ibinilin sa mga kasama na kailangan kong buhay si Macario. Hanggang sa isa-isa na namin napabagsak ang mga batos nito. Nang pasuki namin ang bahay, ay mahimbing pang natutulog itong si Macario. Isang malakas na suntok ang binitawan ko sa kanyang sikmura. Hayop ka? Nandito ka lang pala. Enteng? Oo, ako nga. At magbabayad ka sa pagpaslang mo sa aking ina. Hindi ko alam ang pinagsasasabi mo. Papaano ako makakalapit sa inyo? Ang higpit ng seguridad dito. Hindi ka nga nakalapit, pero gumamit ka naman ng mambabarang. Anong barang ang pinagsasasabi mo? Hindi ko alam ang mga bagay na yan. Hinila ko ang dating commander ko at itinali namin ito sa isang silya. Alam ko na labag sa batas ang gagawin ko, pero pinaubaya na ng aking kasamahan ang pagpaparusa sa pugante. Habang kinakastigo ko si Macario, ay nakatayo lang sa likod nito ang 2 kong kasama habang ang iba ay nagbabantay sa labas. Sa pagkakataong ito ay imposible nang makatakas pa si Macario. Paulit-ulit ko itong binugbog. Dumugo at lumobo na ang pagmumukha nito gawa ng aking mga suntok. Pero matigas at hindi pa rin umaamin itong si Macario. Wala talaga akong alam sa barang na yan, Enteng. Kahit patayin mo pa ako. Anong akala mo sa akin? Tanga? Pareho tayong sundalo at sinanay tayo sa ganitong sitwasyon. Ganun naman pala eh. Bakit hindi mo pa ako patayin? Ewan ko ba, kabaryo, pero malakas ang kutob ko na nagsasabi ng totoo si Macario. Kaya naman itinigil ko muna ang pagpaparusa. Lumabas kami ng bahay at nag-usap sa labas. Sa sobrang hina na ng pugante, ay wala na itong kakayahang tumakas.
Iniwan namin siyang nakabulagta at nakatali sa likod ang mga kamay. Pati ang mga paa ay mahigpit ding nakatali. Alam mo, Enteng, sa tingin ko wala talagang alam ang hayop na yon. Aaminin ko, Ramon. Ganon din ang nararamdaman ko. Pero puganti pa rin siya. At siya ang nagtangka sa buhay namin. Mas mabuting ibalik natin siya sa kulungan. Siguro naman mas mahigpit na ang seguridad sa kanya doon. Wala na akong magagawa at baka mapatay ko lang ang dati kong commander. Buong gabi kong pinag-isipan, kabaryo. Hanggang sa nagkaisa kami, naibalik na sa kulungan ang pugante. Sa muli kong pakikipagharap sa aking commander, ay hiniling ko nito na bigyan ako ng panahon upang hanapin ang mambabarang na pumaslang sa aking ina. Subalit hindi yon maaari. Walang maniniwala sa aking dahilan na isang mambabarang ang dahilan. Sino ba naman kasi ang maniniwala sa bagay na isang mitolohiya lamang ng karamihan? Pero hindi ko naman dapat hayaan na lamang na malayang nakakagala pa ang nilalang na kumitil sa buhay ng aking ina. Ilang araw din akong nagmuni-muni at mabigat talaga sa loob ko na hindi mabigyan ng hustisya ang aking ina. Hanggang isang araw, lumabas ako ng kampo na walang paalam. Wala na akong pakialam sa pagiging sundalo dahil hindi ako matatahimik at wala akong ibang hangad sa panahong yon kundi ang maghigante. Dumiretso ako sa bahay ni Tandang Alfredo. Aba, Enteng, naparito ka. Magandang araw sa inyo, Tandang Alfredo. May hihilingin po sana ako sa inyo. Maaari mo ba akong tulungan na hanapin ang mambabarang? Sa ngalan po ng aking ina, nakikiusap po ako sa inyo. Sa katunayan yan, iho, ay inaasahan ko na ito. Natural bilang anak, gagawin ng lahat upang mabigyan ng hustisya ang walang awang kamatayan ng ina. Makakaasa ka, Enteng. Tutulungan kita. Pero handa ka na ba? Hindi ito kagaya sa mga nakakalaban mo. Isa itong makapangyarihang nilalang. Oo, Tandang Alfredo. Handang-handa na ako. Lahat ng sasabihin nyo ay susundin ko. Inilahad ko sa matanda ang ginawa namin kay Macario. Nagmungkahi naman ito at isinantabi muna ang tungkol kay Macario. Tingtingnan ko daw ang ibang anggulo ng pangyayari. Inisip kong mabuti kung sino pa ang posibleng may galit sa akin. Hanggang sa iisang tao na lang ang sumagi sa aking isipan. Walang iba kundi si Gardo. Hindi ko na pinatagal pa, kabaryo, at agad akong kumilos. Nagmanman ako sa bahay ni Gardo. Iginugol ko ang panahon sa palihim na pagmamatyag sa kanya. Isang beses nasundan ko siya na nagpunta sa isang liblib na lugar. Pumasok siya sa isang bahay na nasa niyogan. Maliit lamang ito ngunit nakaangat ito sa lupa. Halos isang oras din akong nag-abang sa muli niyang paglabas. Sa pagbukas ko ng entradang pinto ay nakita ko ang isang matandang lalaki na nagpapaalam sa kanya. Sa lugar na ito ako lumaki pero kahit kailan hindi pa ako nagawi sa liblib na pinuntahan ni Gardo. Sa kanyang kinikilos ay nabasa ko na matindi ang pag-iingat niya sa pagpunta at pag-alis sa lugar niyon. Parang may kakaiba din sa matanda dahil bakit ito naninirahang mag-isa sa ganoong lugar. Hinayaan ko na lang muna na makaalis itong si Gardo at nagmamatyag naman ako sa bahay na iyon. Inabot na ako ng hapon ngunit hindi pa rin lumalabas ang matanda. Inisip ko naman na baka natutulog lang ito. Pagsapit ng dapit hapon ay nagpasya na akong umalis. Ngunit bumukas ang bintana ng bahay. Sinipat ko namang maigi ang loob nito. Nakita ko na nagsindi ng kandila ang matanda. Noong una, inaakala ko na magdadasal lang ito ngunit iniangat nito ang dalawang kamay at bumubuka-buka ang bibig.
Bago tuluyang dumilim ang paligid ay umalis na ako at nagtungo agad sa albularyo. Kakaiba daw ang nakita kong ginawa ng matandang yon. Nais niyang puntahan ang lugar, kaya naman itinuro ko ito sa kanya. Sa Niyugan ba ka mo? Imposible. Matagal na panahon na ang nakalipas nang mapalayas ko ang nakatira doon. Si Lucio, isang mambabarang. Buhay pa pala ang demonyong iyon. Gawin mo pa rin ang pagmamanman kay Gardo at sisilipin ko naman kung si Lucio ba talaga ang nasa Niyugan. Maliwanag ba, Enteng? Sige, Tandang Alfredo. Mas mabuting kumpirmahin muna natin ang lahat bago tayo kumilos. Gayunpaman, nagpakita na ako kay Gardo at pinaramdam ko sa kanya na wala na akong bahid ng galit. Nakikipaghalubilo ako sa kanya at sa iba pa. Inamin ko na din sa kanila na huminto na ako sa pagiging sundalo at mamuhay na lamang ng simple bilang mangingisda. Hindi ka ba nanghihinayang na ipinagpalit mo ang pagiging sundalo sa pangingisda? Sayang naman ang kikitain mo kaysa mangisda. Ganun talaga ang buhay, Gardo. Nadala na ako buhat ng mangyari sa aking ina. Kawawa naman si Aling Lourdes. Yun pa ang naging dahilan ng kanyang paglisan. Siya nga pala, Enteng. Nasaan na ang tatay mo? Hindi ko na siya nakikita. Iniwas ko na si tatay. Baka mabarang pa Baka kasi siya ang isunod ng demonyong yon. Alam mo na, di ba? Mabuti naman kung ganoon. Saan ba siya nakatira ngayon? Bakit naman parang gusto mong malaman? Wala naman. Pero mas mabuti na yon kaysa mabiktima pa siya ng barang. Natigil ang aming usapan nang dumating ang 3 sa mga kasamahan kong sundalo. Nagpaalam ako na haharapin ko muna ang mga sundalo. Dinala ko sila sa bahay at doon ko nalaman na hinahanap na ako ni Commander. Gagawan daw niya ng paraan upang hindi ako magiging awol sa serbisyo. Pero sinagot ko sila na wala na akong ibang nais gawin kundi tugisin ang lumapastangan sa aking ina. Magiging mahirap lamang sa akin kung patuloy kong ipagtatanggol ang ibang tao habang walang hustisyang nangyayari para sa aking ina. Tuluyan ko ng tinalikuran ang pagiging sundalo, kabaryo. Naiintindihan naman nila ito at sanabihan pa ako na kapag kailangan ko daw ng tulong nila ay handa silang tumulong. Maraming salamat sa inyo, pero iba itong kakaharapin ko. Ayaw kong madamay kayo sa laban na hindi patas. Wala na nga silang nagawa dahil buo na ang aking pasya. Samantala, sa pagbalik ko sa bahay ng albularyo, ay kinumpirma niya sa akin na si Lucio nga ang matanda sa Niyugan. Hayop na Gardo na yan. Napakagaling magbalat kayo. Humanda siya sa akin. Dahil sa aking nalaman ay gumawa pa ako ng paraan upang maging malapit pa kay Gardo. Hanggang sa inaya ko siya na isasama sa pagdalaw ko kay tatay. Parang kuminang ang mga mata ni Gardo sa aking paanyaya. Sinabi ko sa kanya na mas madali kapag magbabangka kami papunta sa aking ama. Habang masaya kami nag-uusap sa bangka, ay sinadya kong patayin ang makina at nagkunwari na baka may sira ang makina ng bangka. Nagpalutang-lutang ang bangka habang sinusuri namin ang makina. Nang malingat si Gardo, ay sinalubong ko ito ng suntok. Bumulagta ang binata sa sahig ng bangka. Mabilis kong sinubsob ang kanyang ulo sa tubig. Nagpupumiglas ito hanggang hinango ko na. Sino si Lucio? Sumagot ka, dahil kung hindi, uunahin kita at isusunod ko siya, pati na rin ang buong angkan mong demonyo ka. Ano ba yung pinagsasasabi mo, Enteng? Hindi ko kilala ang matandang yon. Matanda? Hindi ko naman sinabing matanda si Lucio. Naisip ko lang na matanda siya. Agad kong inundayan ng sapak itong si Gardo. Hayop ka, napakasinungaling mo.
nakita kita minsan na pumasok sa bahay niya doon sa Nyogan. Nanlaki naman ang mata ni Gardo sa sandaling yon. Hindi na rin siya nakapalag sa mga suntok ko sa kanya. Wala nang kawala si Gardo, kundi aminin sa akin ang katotohanan. Ayon sa kanya, kapatid ng kanyang lolo, ang matandang si Lucio na isang mambabarang. Labis-labis naman ang kanyang pagmamakaawa at paghingi ng tawad. Patawarin mo ko, Enteng. Nagawa ko lang iyon dahil sa galit ako sa'yo. Kaya mo pilit inaalam kung saan ang kinaroroonan ng aking ama dahil balak mo siyang isunod. Walang ganon, Enteng. Gagawin ko ang lahat, wag mo lang akong paslangin. Sa mga sandaling yon, kabaryo, ay hindi ko tinigilan ng suntok itong si Gardo hanggang mawalan ito ng ulirat. Dinala ko siya sa mismong bahay at doon ko itinali ng maigpit. Nilagyan ko din ng granada ang kanyang bibig na sa oras na matanggal ang tali ay agad sasabog ang katawan nito. Nang magising siya ay kitang-kita ko ang takot sa kanyang mga mata. Nagmamakaawa ang demonyo na tanggalin ang granada sa kanyang dibdib. Dito ka muna, Gardo. Nakikita mo ba ang mahabang baril na ito? Ito ang gagamitin ko upang tadtarin ng bala ang mambabarang na yon. Tingnan natin kung uubra ang barang niya sa mga bala ko. Maawa ka naman, Enteng. Pakawalan mo na ako dito. Iniwan ko si Gardo na may busal sa bibig upang hindi ito magbigay pansin sa mga kapitbahay. Tumungo na ako kay Tandang Alfredo upang harapin na namin ang matandang mambabarang. Nagkubli ako habang hinarap ng albularyo ang mambabarang na si Lucio. Magandang hapon sa'yo, Lucio. Alam kong nariyan ka sa loob. Baka naman pwede tayong mag-usap. Anong ginagawa mo dito? Matagal na akong nananahimik, Alfredo. Nanahimik ka na nga ba talaga? Naku naman, Lucio, kilalang kilala kita. At isang napakalaking kamalian mo na bumalik pa sa lugar na ito. Ni hindi ka man lang pumili ng panibagong lugar. Dito pa talaga sa dati mong bahay, kung saan mo ko tinakasan matagal na panahon na ang nakakalipas. At sa tingin mo, ay mapipigilan mo na ako ngayon. Wala kang kadala-dala. Matandang mahinang albularyo. O sige, ipagpalagay na lang natin na mas malakas ka kumpara sa akin. Pero bakit hindi natin subukang muli ang magtahagisa ng kaalaman? Ang lakas naman ng loob mo na ikaw pa talaga ang naghamon, tanda. Biglang may ibinato si Lucio kay Tandang Alfredo, isang insekto na naging malaking bangaw dahilan upang matumba ang albularyo. Sinundan naman ito agad ni Lucio ng isa pang insekto na naging malaking salagubang. Mabilis din na nakapag-usal ang matanda at may inihip sa hangin dahilan upang magsabong ang dalawang insekto. Bumaba naman ang bahay si Lucio at sinugod ang albularyo ng itak. Sinalag naman ito ni Tandang Alfredo ng patpat na napulot sa lupa. Batid ko na mas maliksi pa ang mambabarang sa kanya. Subalit hinihintay ko lang ang hudyat ng albularyo upang ako naman ang aatake. Handang-handa na ang mataas na uri ng baril upang itadtad ko sa mambabarang. Hindi ko man nakikita pero nagbabatuhan na sila sa hangin. Tila mga sandata na hindi kayang makita ng ordinaryong mga mata. Pansin ko na nahihirapan ang albularyo habang nakangisi naman ang mambabarang. Naalala ko naman ang sinabi sa akin ni Tandang Alfredo na malakas sa aspetong espiritual ang mga mambabarang ngunit mahina ito sa larangan ng pisikalan. Kaya ilag na ilag sila sa mga antingero. Sa pagpapatuloy ng kanilang laban ay makailang ulit nang bumagsak ang albularyo. Hanggang sa mahagip ng itak ang kanyang hita at
Napatik luhod na ito. Akmang tatagain na siya ni Lucio ay sumigaw na si Tandang Alfredo bilang hudyat sa aking pag-atake. Agad kong ibinato ang punyal na tumarak sa tagiliran ni Lucio. Napatras ito ng bahagya at mabilis ko namang inundayan ang mga sapak. Ibinuhos ko na ang aking lakas. Pinagpapalo ko rin siya ng baril hanggang sa bumagsak nito sa lupa na nakadapa. Lalapit na sana ako ngunit sumigaw muli ang albularyo na wag akong lumapit kay Lucio. Subalit sa isang ihip ni Lucio ay tila ba bahagya akong nawala sa aking ulirat ng ilang segundo. Pinilit kong idinilat ang aking mga mata at nakita ko na lang na tumakbo na palayo ang mambabarang. Inilapat ko ang isang tuhod sa lupa at kinuha ko na ang aking baril. Inasinta ko si Lucio hanggang sa hindi ko na tinigilan ang pagkalabit sa gatilyo. Sumisigaw ako habang pinagbabaril ko ang mambabarang. Tadtad ng bala ang kanyang likod na naging dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Tumayo naman ako at naglakad habang nagpapalit ng bala. Pilit na tumihaya si Lucio habang sumusuka ito ng dugo. Maawa ka. Kung sino ka man, maawa ka. Ako nga pala ang anak ng taong pinaslang mo sa utos ni Gardo. Tingnan natin ang kapangyarihan mo ngayon, demonyo ka. Tinadtad ko ng bala ang katawan ni Lucio. Inubos ko na lahat sa tindi ng aking galit. Nagkawasak-wasak ang mga kalamnan ng mambabarang. Sabog at hindi na rin makilala ang mukha nito, kabaryo. Sa wakas ay nagtapos na ang kasamaan ni Lucio. Subalit hindi pa buo ang hustisya para sa aking ina dahil buhay pa itong si Gardo. Bumalik naman ako sa bahay. Simpleng naglakad habang hawak-hawak ang mahabang baril. Nagtinginan ang mga kapitbahay ngunit tila bingi ako sa kanilang pinagsasabi. Ang tanging pakialam ko lang ng mga sandaling iyon ay mapatay na si Gardo. Hinila ko siya palabas ng bahay at pinalakad sa dalampasigan habang nakatali ang mga kamay sa likod. Iniligpit ko na rin ang granada. Baka aksidenteng madamay pa ang iba. Patuloy sa pagmamakaawa itong si Gardo hanggang sa inabot na ng alon ang kanyang mga paa. Itinutok ko ang baril at walang awa ko siyang pinagbabaril habang saksi ang lahat ng aking kapitbahay. Nabigyan ko man ng hustisya ang aking ina, pero hindi ko na siya maibabalik pa. Matapos ang pangyayaring iyon, ay pinuntahan ko ng aking ama at nagsimula ng panibagong buhay. At kahit kailan, ay hindi na ako bumalik ng Liloy. Ang kwentong ito ni Enteng ay nagpapaalala sa atin na walang magandang maidudulot ang paghihigante katulad ni Gardo at Macario na nakahanap ng katapat sa isang sundalong ipinagpalit ang posisyon upang mabigyan ng hustisya ang nangyari sa kanyang ina. Masasabing inilagay ni Enteng sa kanyang mga kamay ang batas. Pero kanino ba siya kakapit sa sitwasyon na ang kanyang kalaban ay ang uri ng nilalang na hindi kinikilala ng otoridad? Hanggang dito na lang ang kwento natin, mga kabaryo. Hanggang sa susunod ulit. Salamat. Okay, so yun kabaryo. Kamusta muna ang lahat, no? Baka maraming nabila sa face reveal natin kahapon. Pero ako po yun. Yan, medyo nagkaroon lang tayo ng eye bags doon. Saka nadala lang sa foundation, no? Bali, eto yung ano natin, yung komento ko sa kwento. Grabe, no? Isipin nyo na lang. Isang sundalo na lumaban, no? Kumbaga, hindi to pangkaraniwan sa kwento natin, pero masasabi mong nakakadurog ng puso, no? Na mismong yung nanay mo namatay sa piling mo, sa kamay mo. Di ba? Sino ba naman may gusto nun, di ba?
Saka yun nga, hindi naman to kagaya ng kwento natin na may mga mutya, medalyon o ano pa man. Isang normal na tao lang tong si Enteng. Alagad ng batas, sundalo, di ba? Pero kita niya naman, pinili niyang kalimutan yung serbisyo niya para may pagigante yung kanyang ina. No, kumbaga, dito pinapakita rito na talagang iba ang pagmamahal ng totoo, lalo na sa ng isang anak sa magulang, no. Talagang 'yon. Na para sa akin, napakaganda, napaka-bait na anak nito ni Enteng, no. Sa 'yun naman, hindi na rin nasabi kasi ni Enteng kung nakabalik pa siya sa serbisyo. Pero nung nagkausap kasi kami, matanda na rin to. Kasi alos naman lahat, matanda na, di ba? So, yun. Nga pala, kabaryo, maraming salamat. Yun lang yung komento ko ngayon. Ayoko nang pabain. And then, yung shoutout ko sa inyo, next upload, meron tayo. Sa ngayon, pagtyagaan nyo muna to. No? Paano mga kabaryo? Hanggang sa susunod na kwento. Salamat. Nga pala, si Tito Proy, no? Suportahan nyo rin yung channel namin na Kwentong Kalakbay, pati yung kwento ni Kabaryo yan. Baka malapit na rin siyang bumalik, and then siguro pag nag 100k tayo, gagawa kami ng live na full narration, yung magkatabi kami, di ba? Mas okay yun. So, pero hanggang dito na lang muna. Salamat sa inyo mga kabaryo. God bless you all.